Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kasi kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay na. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niyang magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa, kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Nasa sayo. Hindi, ang katiran ho niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali, at least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Na umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, sa pag-amin mo ng tama ngayon. Nang mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na ganon. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko bagsak ka na dyan. Pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Yan, una bes, wala kang pakalan niya, wala kang... Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Yan na matindi. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat. Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, patay na Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Kong Marcoleta, si Sen Marcoleta. Yun naman ang gusto kong sabihin niya. Mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko meron sa statement Meron sa statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, meron pa rin daw siyang makikita Sen Nasa na ba yun? Ito, nasa page 3. Ayan. Ayan. Sa pagbibiripika niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information na Sunday mayroong sa binanggit yung yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung anong pinagtalunan dyan? Ito daw po yung international base for the acquisition of agriculture. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. Void ab initio. Ang pinag-uusapan lang talong. BT talong palang issue doon. Yung BT talong yan Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so, sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma yung sinasabi niya. Pinipilit niya lang. Para yung isang isda na pumasok sa balisasa ni Nelson, talagang paikot-ikot, pilit na lumalabas. Hindi ka na makakalabas hihigpit po yung balisasa na yun, Sen Hindi ka makakalabas doon kahit anong gawin mo. Sa amin po sa Laguna, nung ako nakatira sa Laguna, ang tawag sa amin doon ay Bukatot. Yan. Bukatot. May gumagawa yung talsiyan Sen, sa inyo pala, balisasa sa Pampanga. Kapampangan yun Opo. Sana naman lang merong makapagano sa Tagalog kung ano yun. Mukhang wala, Sen. Mukhang Kapampangan na lang tayo. Bakit pero yun Pero alam nila yung ating dinidescribe Opo. Isa siyang mekanismo na gawa-gawa sa minsan yung tambulang na kung ano.
papasok yung ganon. Madaling pumasok, pero yung paglabas ang problematic. Aha. Nandun yun eh. Kaya nung ilatag ko yun, Opo. hindi pumasok siya. O sige. Eh ngayon, wala na kayong gagawin kung hindi pangangatwiran na lang. Kung paano kayo makakalabas dyan, nasa sa inyo na yan. Dito, Sen, ay well, gusto kong hiramin yung salita ninyo na doon sa tagpo na nang lalangin ng Diyos ang tao eh. Di ba? Mayroon kasing tagpo doon na yung babae, anong tawag doon? Yung nakikinig sa mga bulong-bulong. Ang sinasabi mo, nung magpapaliwanag na kami kung ba't kami bumoto ng yes. Opo, yun. Actually, hindi na ako dapat magpaliwanag dahil yung buong privilege speech ko Okay, nandun na. ngayon na nga po yun eh. Opo. Pero sinamantala ko rin ng konting panahon. Ang sabi ko, Mr. President, nung lalangin po yung dalawang unang tao, Oh, yan. Oho. meron pong kalakip na kapasyahan na sinabi sa kanila Oho. na kanilang dapat na Gawin. talagang huwag ipagwalang bahala. Oho. Alam na natin yun. Sinabi, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga hayop na nagsisipaggala dyan, inyong lahat yan, maliban na lang doon sa pinakagitna. Oho. Huwag na huwag ninyong Kakainin yan. Opo. sabihin, huwag niyong gagalawin yan. Yeah, Huwag kayong opo. pupunta riyan. Matigas na po ako at malinaw naman yung pasya. Meron naman kaso. Dami na makain. Akalain mo namang merong nakialam naman na ahas. Oho. Inintriga yung babae. Oho. Yung babae naman, napaniwala. Yan, oh. Parang yung nangyayari, may pasya na yung Korte Suprema eh. Oho. Ang dami namang mga, hindi ko lang masabing ahas, ang daming nag-iintriga. Mali yung Korte Suprema. Nako. Mali yan. Ganito ang dami nila eh. Oho. Puro matatanda pa naman yung mga iba eh. Mukhang iba ata nandun pa sa plenaryo nung... Kung sa bagay, meron din talata sa Biblia eh. Yung matandang ahas, sabi. Ay, di ba? oo, nako. ano yung gusto ko sabihin doon? Kung hindi na paniwala yung babae, Oho. wala sanang problema eh, di ba? Yes. Ngayon, ang gusto ko, magpakaingat po kayo kung sino-sino na lang ang bumubulong sa inyo. Yan. Yung pangangatwiran naman, hindi naman original sa kanila. Ako, nung tumayo ako ron, sarili ko yung katwiran ko. Hindi ako nagdidepende sa iba. Hindi sila makakapagsalita kung hindi nila hawak yung kanilang mga Gadgets. mga gadgets nila, tsaka kung sino-sino yung bumubulong. Isip-isipin po, sa kabubulong nila, Nako, nasa may lakas. pasyan may pasyan eh. Pumasok tuloy sa balisasa. Oo. Hindi ho ba? Nakapasok ngayon sa balisasa. Oo. Wala na akong magagawa. Ngayon, dapat awayin niya kung sino yung nagturo sa kanya. Yun ang dapat. Oh. Oo. Siya naman kung ano kasi sinabi, Oo. kuha ng kuha. Kamukha nga nung babae. Oho. Sinabi na nga, huwag mong gagalawin. Huwag kang pupunta sa gitna na yan. Huwag mong pakikialaman yan. Abay, sinabi ba naman nung nagbulong eh? Sinabi ba sa'yo na gano'n? Hindi totoo. Huwag kang maniwala. Ganitong gawin mo. Kumain ka. Yung asawa naman. Sabi ko pa nga, nagbiro ako eh. Oho. Yun po yung kauna-unahang under-desire na natala sa Biblia. Sumunod eh. Tumawa pala yung plenaryo. Susunod. Bahala kayo. Oho. Ang daming bulong ng bulong. Ayan. Yung mga yon matatanda. Matatanda kasi na talagang, yan naman, binigyan din natin ng paliwanag. Opo. Lahat po ng bumubulong na yan, kahit na may kapasyahan na, merong tatlong pagkakahalin tulad dyan. Aba, oho. Magkakapareho sila sa tatlong larangan. Binanggit ko pa yan. Opo. Una, magkakapareho sila eh. Oho. Yung una, hindi nila ni-review, hindi kailanman nila binasa ng masinsinan yung Rules of Procedure in Impeachment Proceedings ng House of Representatives. Kasi kung nabasa nila yon, hindi sila bubulong ng ganon. Opo. Hindi nila imamali yung mga tao na kasama ko ron. Pangalawa, ito pa isang pagkakatulad nila. Sila'y paborito ng mainstream media. Suki lagi yung mga yan. Tama kayo. Oho. Pangatlo, wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Oho. Di ba? Oho. Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga ang mga yan. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na ako, basta't ako yung objective ako. Oho. Ako, balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala.
Nando sila sa tatlong yon. Oho. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo, kung talagang sila ay nag-aaral lang, inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama na kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. Opo. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema? Aha. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung hindi yung mga naghanda. Dapat sana ako, kahit na paano, merong inaasahan ko naman, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo, o kaya gusto nilang tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Wala silang walang kinontra kahit isa. Halimbawa, sinabi ko, yung pong impeachment complaint, nakalimutan po nilang lagyan ng verification. Walang kumontra. Sa tuntunin namin, dismiss yun eh. Bakit hindi man lang nakita ng ano? Kung halimbawa, natuloy ang impeachment dyan. Opo. Natuloy kunwari. Ha? Yung unang araw pa lang, ipo-point out ko na eh. Padi-dismiss ko kaagad yun eh. Walang verification. Walang verification. Di tapos na kami. Isang araw lang, tapos na eh. Balikan nyo ako yung rules natin. Anong sinasabi dyan? Pagka walang verification, sabi niya, it will be treated as a mere scrap of paper. Pang-uusapan pa ba natin ito? Hindi na. Motion to dismiss. Ayun na, magbobotohan na. Pero pwede nang gamitin yung motion to dismiss kasi impeachment court na yun. Pero doon sa di ba, mayroong binabanggit kahapon, nasa pasado po ito ng Korte Suprema, parang ano ginamit yung termino, parang inaalisin na lang kapangyarihan ng mababang kapulungan na sila ang maghain ng impeachment. Para daw pinahirap natin ang impeachment process kung susundin ang naging kautusang ito ng Korte Suprema. Ang sinasabi dyan ng mga retired. Yung mga bumubulong yun. Yan, Yun yung mga matatandang bumubulong doon sa babae. Yes. Yan ang pinakikinggan nilang gano'n. Bulong ng bulong. Pakinig naman yun. Hindi totoo yun. Naglatag daw ng bagong ano eh. Parang yun, technically parang inamend nila eh. Naglatag ng mga bagong patakaran. So hindi daw dapat ipatupad dahil hindi naman retroactive. Kasi nga, makikinig ka sa mga bumubulong sa'yo. Akala mo naman totoo yung ibinulong. Nasa sa inyo yun. Paano hindi sasabihin ng Korte Suprema yun? Hindi nga nila sinundan yung ano eh. Yung aming rules eh. Ano sinasabi sa rules? Lahat ng impeachment complaint na ipapile, tatlong steps eh. Una, i-repair mo kaagad sa opisina ng speaker. Opo. Yung kauna-unan pa lang, kung totoo yun, December 2. Immediately. Hindi niya immediately ni-repair. Inamin nila yung unang tatlo na kanilang ipinail na impeachment complaints, ni-repair ng Secretary General sa opisina ng speaker mahigit 2 buwan nang nakararaan. Immediate ba yun? Hindi. Bakit ngayon ayaw nilang kumontra? Kung mali ako, kontrahin nila yun. Pangalawa, pagka-repair mo sa opisina ng speaker, i-include mo, sabi niya sa rule namin, sa order of business. Yun. Aba, ang yayabang. Noon pong February 5 kanya, yung 4 na impeachment complaints, in-include namin sa order of business. Dala-dala ko po ako, Mr. President, ang kopya ng order of business. At bibigyan ko ng kopya yung Secretary ng Senado. At dito po, lahat ng gustong examinin ito, ay malaya po silang i-examine nila po itong dokumentong ito. Wala po ritong naka-include alinman doon sa 4 na impeachment complaints. Ito po, hawak ko po yung kopya. Bakit wala man lang isang pumunta sa akin? Tingnan ko nga. Wala. Alam nila talaga hindi na-include eh. Sabi ko sa kanila, nagsinungaling na naman ang House of Representatives sa pamamagitan ng Solicitor General. Ang ipinakita niya hindi yung order of business, ang ipinakita niya yung journal. Iba po yung journal, iba yung order of business.
Paano sila makikipagdebate sa akin? Kabisado ko yun dahil naging senior deputy majority leader ako. Tama po. Kayo automatic Kaya na sinasabi ko member doon sa kayo ng mga rules. bulong ng bulong, lalo na yung matatandang bulongero, hindi man lang nila tiningnan yung rules ng House of Representatives. O, ito pa yung pinakamahirap. Pagkatapos na ito'y ma-include mo, kunyari na-include hindi nga Opo. na-include. Kunwari lang, aminin natin na-include. Within 3 session days thereafter, i-repair mo sa Committee on Justice. Tanong, meron bang ni-repair sa Committee on Justice? Wala. Wala. Puro violation eh. Ngayon, ikakatwira nila. Hindi kasi. Pinirmahan kasi ng more than 1/3. Basahin mo yung rule natin. Pagka ba pinirmahan ng 1/3 o higit pa, hindi mo na i-repair sa Committee on Justice. I-repair mo pa rin. Nandun sa section 2 eh. O, di mali na naman.